Kumustang bagyo? Grabe no, yung Albicia, binaha. Gusto ko kuan ulan. Ulan, no. Sa inyo, Jolan, okay naman mo? Okay lang, Pastor. Okay lang po. Okay lang, mau ba? Oh. Si Jaira, ano? O, si Jaira, follow up na lang natin. Okay, sige, mag-testimony muna tayo. Gusto ko mapakinggan si Pastor Jamelin. Kasi sabi niya, may mga price report niya siyang ano. Pastor Jamelin, sige nga, kwento niyo nga sa amin ano nangyari sa inyo sa church. Diba, parang madami nang umatin sa prayer niyo ngayon, Pastor Juban, ah. Yes po. Yung Wala. dating mahirap, yung dating mahirap gawin noon, eh nagpo-flow siya ngayon. Yung parang sabi mo, parang ginagawa mo na ano, ginagawa mo yung effort mo, pero hindi pala ganyan. Kasi kapag may kulang ang realignment, obedient, kulang yung relationship kay Lord, talaga hindi magpo-flow. And then, yun nga, nagre-respond na yung mga youth, dahan-dahan na bumabalik yung ano. Ah, um, may may kinuha si Lord, may ipinalit si Lord. Tsaka yung ipinalit ay nag-breakthrough ang church at saka dahan-dahan na nag-rise up. Thank you kay Lord. And then, hindi lang sa church nagbe-breakthrough si Lord kahit sa buhay ko, sa husband ko, sa finances, lahat may ginawa si Lord. May sasabihin ko lang mamaya kasi personal kasi yung iba. Pero talaga praise the Lord and kaya nga sinabi ko challenge natin next 21 days na tayo. Kasi ako lang yung nag 21 days eh, yung iba 7 days. At saka sa character talaga pastor, yung bahay kasi magulo. Kahit bahay ko, gaaway yung mga anak ko, sa pagkain lang konting kimbot. Eh ngayon si Lira at saka si Nathan may ano na eh. Tsaka ako, hindi na masyadong yung pasigaw, yung ano, kasi normal na, parang normal talaga yung pasigaw eh. Pero, akala ko pa yun na yun eh. May binago talaga si Lord, tsaka sa bahay, maano mo, kahit yung character na build up talaga sa prayer and fasting. Tsaka, thank you talaga. Glory to God. Sa Kanya yung kapurihan lahat. Sa Amen. mabubuti ng Maganda, maganda. Amen. Praise God. Yes Jolan, po. kumusta naman kayo dyan sa church niyo naman? Kumusta kayo? Sa church niyo, kumusta kayo, Pastor Jolan? Ayun po, magandang nga gabi sa lahat po. Um, okay lang po kami actually um, sige yung Tagalog sa Tagalog. Sige yung sabi, Bisaya, yun lang yun. Ay, yun! Kakatapos lang ng first fruit Ah, namin. Opo, opo. Super na dami wow, pong may first fruit na yes kayo, ah. po. Yung missionary namin sila, Brother Lynn at saka si Sister Alice, pumunta po sa amin at may in-invite rin kaming mga pastors doon, sila Pastor Sahay at saka si Pastor Langga at Mm. mga asawa nila. Oo. Super blessed po kami noon time kasi di lang po namin na-experience yung presence ni God, pero marami pong na-bless kasi in entire new life daw, kami lang po daw yung gumagawa ng first fruit. Ano po. Kasi nga, mismo yung mga member kasi ng church namin yung nag-insist na may first fruit po. Oo. So, nakaka-bless po, the-bless po yung mga ibang pastor na pumunta doon. The-bless rin sila kasi nga, yun nga, sa nangyari po, opo, sa nangyari may mga ay, di ko na lang sasabihin anong mga first fruit nila sa mga Sige lang. oo, kasi Oh, na nangyari kasi ang mga trabaho lang kasi ng yung mga hanap buhay lang kasi po ng mga member namin is yung ganun lang yung pamiring lang tapos yung dagat lang at saka bukid. So, walang halos trabaho like mga di naman professional po. So, kahit man masasabi namin na walang-wala talaga pero may ginawa talaga si Lord. So, ayun po, nakakatuwa yung mga ginagawa ni Lord. amen. Praise God. Hallelujah.
Pastor Joban, kumusta ka naman dyan? Kumusta? Dali, bago ako mag-share. Okay na okay po Pastor. Last Ah, week po hindi po ako nakapag-attend sa mentoring Oo. kasi nilagnat. Ah, super blessed po sa on ah ongoing na fasting po. Kahit namamasada, di ginugutom eh. Akala ko Pastor, di ko kakayanin yung walang agahan at hapunan. Pero glory to God, nakaya rin. Amen. Nung Monday, iniisip ko kaya pa to kasi nung Sunday, naghapunan. Sabi ko, baka pag Tuesday. Kaya Pero yan, kaya. nung pagising ko ng Tuesday ng umaga, sobrang hindi po ako nakakaramdam ng gutom kahit po namamasada. Pagod po yung katawan pero still, no, faithful talaga si Lord when we ask and we pray for strength in times sa mga ganyang mga bagay. Si Lord Amen. talaga magbibigay ng lakas. At saka thankful po kay Lord sa on the way na fasting po kasi may mga ginagawa po si Lord hindi lang po sa personal life ko rin po. Especially sabi nga ni Pastora kanina sa church rin po we really believe that may ginagawa si Lord talaga inside sa church through this ministry and through prayer and fasting rin po. Sabi nga ni Pastora kanina, may mga naalis at saka may mga pumalit. So, through prayer and fasting rin po, sabi ni Pastora, mostly talaga Pastor, kasi pag prayer and fasting, yung pinapatay talaga is yung Laban. flesh talaga. Yes. Ah, Tama. yes, flesh talaga. Kaya pinupuntirya talaga una yung behavior talaga. Kaya nga, through this prayer and fasting, sa amin po sa church, mostly testimonies talaga ng bawat isa na sumali sa prayer and fasting is about talaga sa behavior. Kasi nga, anointing without Nawala si Pastor Juban. Capture na ba? Rapture. Nahina signal. Okay lang, nawa siya. Okay, tayo na, dumako na tayo. Are you ready for God's word? Ready na kayo sa salita ng Diyos? Okay, let's go. Part 3 na po tayo. Purihin ng Panginoon. So yan po ang ating topic. Being matured in prayer and fasting, Part 3. Palakpakan po nyo muna ang inyong bawat sarili. Tunay naniniwala ko na ito ay hindi aksidente na bakit parang naging series ito ngayon. Pero I do believe kasi prayer and fasting is so essential in the last days. Because aminin man natin sa hindi, in the last days, many shall be deceived. Even the very elect daw shall be deceived. Kaya nga, ating ginagawa ay pinapatay natin yung pita ng laman. So through prayer and fasting. At truth to ponder, bago ako magbigay ng mga points, kanina ko lang po ito pinahabol kay Sister Irish, Pastor Juban, napaganda po nito at pinapalalahanan po tayo. Truth to ponder. Outside the will of God, there is nothing I want. So, makikita natin ito, outside the will of God, there's nothing I want. And in the will of God, there's nothing I fear. Kapag ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Sa labas sa kalooban ng Diyos, dapat wala tayong kailangan niya, di natin kailangan. Outside of the will of God, there's nothing I want. And in the will of God, there's nothing I fear. Wala tayong dapat ikatakot pag sinusunod natin o ikaalala, ikapangamba kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. At ang unang principle ng ginawa ng Diyos na Jesus Pattern Ministry, hindi ako magsasawang paalala ito. Jesus, pray, and fast. Bago siya na-tempt, nauna muna yung pray and fast. That's why truth to founder point number 2, itong ginagawa nating discipleship ay hindi madali. Because the measure of discipleship is not how many people follow you, but how many follow Jesus because of you. That's my goal. Kaya nga nakikita ko nag-post si Pastor Jamelin na meron na kayong February 14
palakpakan po natin ang mga taga sa San. Meron na silang February 14, Discipleship 1, D1. Pastora, ito yung truth to founder. Tandaan nyo ito ha. The measure of discipleship is not how many follow you, but how many follow Jesus because of you. Alam mo, pag yan po ang akin napapakinggan, nalakas ako. Kaya sila sumusunod. Kaya tayo nag-discipleship because, but how many follow Jesus because of you. Discipleship, Pastora Gemaline, Pastor Juban, Jaira, and itong katotohanan, discipleship is simple. It's simple. Totoo yan. Just not easy. Sabi mo, just not easy. Pakilakas sa sarili. Sa sarili. Discipleship is simple, just not easy. Yun ang truth eh. Why? Not because it's complicated. Di ibig sabihin ito ay complicated. Not because it's complicated. Ay, Rich, ba yan? Not because it's complicated. Jesus already has show. Amen po ba? Di ba? Kita mo ba, Irish? Not because it's complicated, Jesus already show us how to do. Kaya meron po tayong Jesus pattern. It is hard because, bakit? Bakit po ito is hard? Bakit, Bear with me, because it calls us. Talagang ibibigay mo lahat. Lahat ng oras, time, ako po bilang pastor, senior pastor, talagang binibigay ko po lahat. It costs us time. Ano pa po? When we tired, patient, when we grow, courage, when the truth is uncomfortable. Grace, when walking away, will be easier. So discipleship isn't just teaching lesson. Sa ginagawa po natin ito. It's walking with people. And the hardest part, Pastor Juban, ang pinakamatinding part, we don't change people, God does. Ang Lord po ang nagbabago, ang presensya po ng Lord ang nagbabago. At kaya ko po kayo in-encourage na pagpakalalim dito sa prayer and fasting because hindi po si Pastor Sunny magbabago sa atin, kundi ang presensya po ng Panginoon. And the hardest part, we don't change people. God does. We can teach, correct, and love, but only God transform hearts. Pakilakas nyo po. Pwede pa akong magturo, pwede pa akong mag-correct, at pwede pa akong magmahal. Pwede ko po kayo mahalin. But only God transform heart. Discipleship is not because what? Discipleship is not because we don't know what to do. Ano daw? But because, ano daw? It asks you to give ourselves. Ulitin ko again, discipleship is not hard. Discipleship is hard not because we don't know what to do, but because it asks. Tinatanong po tayo to give ourselves sa mga taong ito. Kaya balikan natin yung verse na ito na pinaka-favorite ko. Galatians chapter 4 verse 19. Let's take up. My dear children, for whom I am again in the pain of childbirth, until Christ is forming you. Sabihin mo, until Christ is forming you. My job, our job, being a pastor, being a leader, kung ang hawak mo ay children ministry, Jolan, kung hawak mo ay youth, ang job natin ay hulmain si Kristo, sa buhay nila. So, my dear children, for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you. Sa Tagalog, mga anak, anong sabi diyan? Mga anak, hello? Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Let's take up na sa being matured in prayer and fasting. This is the text. Pakilagay. Unang Korinto chapter 9:27. Ano sabi diyan? Now I strike a blow to my body and make it a slave so that after I preach to others, I myself will not be disqualified for the prize. Isang salin. Ano sabi sa isang version? Okay? Nagahang yata. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Again, take note on this ito, Jolan. Si Paul po was a preacher of grace. But the preacher of grace, tingnan nyo po kung gaano siya ka-accurate. Dinidisiplina ko ang aking katawan
at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ito po tinanong, in the realm of the Spirit, I asked the whole God, Holy Spirit, Lord, ano ba sinasabi ni Paul dito na didisiplino ako ang aking katawan? Number 1, Paul disciplined himself in prayer and fasting. Tandaan nyo lang, sabi nga ni Pastor Juban, ang unang dinidisiplina is yung character. But to be honest, ang unang pinapatay talaga nito, yes, character, ano mo? Laman. Yung pita ng laman ang unang pinapatay nito. Nung araw ni Linggo, tinuro ko po, anong linggo lang tinuro ko dito sa church, na ang target ng prayer and fasting, kaya tayo pinagpapasting ng Panginoon, hindi para sa Kanya. Kaya tayo nagpiprayer and fasting para sa iyo at para sa iyo at para sa iyo. Ulitin ko po, kaya tayo nagpiprayer and fasting hindi para sa Diyos. Kaya tayo nagpiprayer and fasting, kaya tayo pinagpa-prayer and fasting ng Lord is para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. Ibig sabihin para sa atin. Walang benepisyo po ito kay Lord. Because aminin man natin sa hindi, mag-fasting man tayo hindi, God is still remain God. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why ang text na ito ay ang ginagawa natin. Kaya tayo pinag-prayer and fasting because gusto ng Lord mas marinig natin siya, kasi gusto ng Lord mas maranasan natin siya. Gusto ng Lord na mas lumakad ka ayon sa kanyang kalooban. Prayer and fasting helping us to do the will of God for you. Amen po ba? So yung pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, ang nagbe-benefit nito para sa iyo. Kaya si Paul po, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ang masasamang pagnanasa nito. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. According to 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral, kagaya nito, baka pagkatapos kong mag-mentor sa inyo, baka ako naman. That's why makinig, ang nagsasalita dito po ay apostle. Even the apostle Paul, dinisiplina ko ang aking katawan. Kaya nga tama po yan. And in 21 days fasting, Lipatan doon sa kamarto natin. In 21 days fasting po, makinig kayo maigi ha, na ang sinusupil po dyan talaga, makinig, the lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life. Isa pa pong version. Ano pa isang version? Wala na ba Irish? Luke 9 verse 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Jolan, tignan mo ha, how you deny yourself. Makinig, by prayer and fasting. Sapagkat ang katawang ito ay gusto lagi kumain ng french fries, soft drinks, at kung ano mga fishball, at kung ano-ano pang mga klaseng pagkain. But habang nakikita nyo po, kung sa isang araw ay sa best ka lang nakain, ito po napansin mo, mas malakas ka, mas malusog ka po, nagiging mas malusog ka. Alam mo kung bakit? Kasi ginagawa mo ngayon mismo yung ginagawa ng Panginoon nung siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Now, ano ang ginagawa ng prayer and fasting? Kung babasahin niyo po ang context ng Matthew chapter 6, assignment ko sa inyo ngayon yan. When you read the context of Matthew chapter 6, beginning verse 1 hanggang 34, na sandwich po yung talking about prayer and fasting. Na sandwich doon sa yung context ng Matthew, yung chapter 6. Matthew chapter 6 verse 1 to 34, pumagitna po yung prayer and fasting. Bago tinalakay ng Lord yung kingdom at saka yung mga needs, tinalakay ng Panginoon yung when you fast. You can read it, may assignment ako sa inyo. At inulit ng Panginoon paano tayo dapat mag-fasting. Kaya nga, yung Matthew chapter 6 verse 9 and 10, itong sabi doon. Ang sabi, ganito kayo manalangin. Tingnan nyo muna ha, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi, ito ang ipapanalangin ninyo. Jolan, hindi niya sinabi, ito ang ipapanalangin niyo. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Ganito kayo manalangin, amang naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. So ano yung kalooban ng Diyos? Una, sa prayer and fasting, being matured in prayer and fasting, God is leading us, teaching us, makinig, to do His will. Anong sinabi ba sa Luke chapter 6 verse 46 to 49? Bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Number 1,
nakikinig sa aking salita at nagsasagawa ng alin daw? Sabay-sabay nga, nagsasagawa ng mga ito. So, merong pattern ibinigay sa atin ng Panginoon. 48:49, anong sinabi? Sa 48, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Verse 49, ano sabi? Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Makinig, ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Makinig, yes. Alam niyo ba, para mapagtibay ang salita ng Diyos, kailangan mo ng prayer. Because, makinig, Jesus spent halos kalahati ng araw, halos kalahati ng 24 hours, Jesus spent his time sa prayer. Nakikinig po ba kayo? Nag-spend siya sa time sa prayer. At ang pinakamagandang pundasyon at ang mga anointed men and women of God, hindi lang sila magaling mag-quote ng scripture, hindi lang sila magaling mag-preach. They are the men and women of God who are, sino-sino ito? Sila ay mga prayerful at nagpa-fasting. Si Yonggi Cho ng Korea, ilang milyon ng kanyang congregation, ang sabi niya, kami ay nananalangin ng pinakamababang 4 na oras. Kaya ganoon sila lalo pinagpala ng Panginoon sa pinakamababang 4 na oras ang kanilang pananalangin. Amen po ba? Now, tingnan natin yung mga example sa Bible, mga principle sa Bible na pinapakita kung paano si Jesus ay nag-pray. Mateo chapter 14, verse 23. Matapos niyang, pakita ko na example na pagkatapos niyang mag-pray kasama mga disciple, ito pang next na verse. Matapos niyang palisin ang mga ito, referring sa mga disciple, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin, nag-iisa siyang inaabutan doon ng gabi. So, Jesus ay itong katotohanan, Pastor Jamarin, ang problem sa atin, pagkatapos natin mag-ministry, natutulog kagad tayo. Pero si Jesus po ay hindi. Kahit anong mang gagawin niya, nag-iwan siya ng magandang pattern. Pagkatapos niyang palisin ng mga disciple, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang mag-pray. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Ito po yung pattern na dapat nating i-practice. Na huwag tayong matutulog kahit pagod tayo sa ministry, lupaypay ang ating katawan, huwag tayong matutulog na hindi nagpipray, na hindi nag-spend time sa Panginoon. Amen po ba? Paki-heart nga po. Paki-heart kung po kayo makita. Amen po ba? So, now, sa pangtalata na nagpapakita dito na ang Panginoon ay nagpipray. Marcos chapter 6 verse 46. Ano sabi diyan sa Marcos 6:46? Irish, go. Mark 6:46. Matapos magpaalam, matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. So matapos magpaalam, umakyat sa bundok upang manalangin. Nakita niyo po yung pattern na si Jesus ay grabe yung pagka-pattern niya. Dapat maunawaan natin ito, understanding the biblical principle of prayer. At si Jesus ay nag-iwan ng napagandang halimbawa sa atin. Isa pa po, at dahil ito po yung buhay ni Jesus, dito po siya nabubuhay, at dito po siya kinakausap ng Panginoon. Ito pong ginawa niya. Mateo 17, verse 1-7. Ang sabi, pagkaraan ng 6 na araw, sino-sinong sinama niya? Isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. Anong ginawa nila, Pastor Jovan? At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. They pay the price. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. Makinig. Doon muna Irish, wag mo muna. So dito nakita natin na sinama ng Panginoon sila ang kanyang mga core, si James, Peter and John, at dito uti-uting nire-reveal ng Diyos
makinig, kung sino siya sa kanila at kung ano yung katayuan ng Panginoon. Makinig. Kaya nga, through prayer, thank you, Pastor, through prayer, God will reveal Himself through you, more of Him and less of you. Sabi ko, through prayer, God will reveal Himself, more of Him and less of you. Sa pamamagitan ng panalangin po, ang Lord ay nagre-reveal. Amen. Ng more of Him. At dito, makikita natin, ang sabi sa verse 2, habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputihan ng kanyang damit. Ano pa? Verse 3-4. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Listen. So sino-sino nakipag-usap? Itong mga taong, tingin Pastor, meron po itong pattern. Si Elias po, makinig, they are man of prayer. Si Moises po, they are man of prayer. Both na taong ito, both na mga prophet na ito, they pray for 40 days and 40 nights. Both na mga prophet na ito, they are walking in supernatural dominion. At tingnan nyo po kung bakit sila sinama ng Panginoon, itong tatlong ito, upang sila yung kauna-unahang makaranas kung sino talaga si Jesus. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nagipag-usap kay Jesus. Nagipag-usap kay Jesus. Ano nakita? Na-reveal. So makinig, it showed Jesus is God. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon. Panginoon ang tawag ko. Tingnan mo po, Panginoon. In the previous mga verses, ang tawag po nila kay Jesus is not Lord. Ang tawag po nila, teacher, rabbi. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto niyo po, magtayo ako ng tatlong tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Amen? Ano pong ibig kong sabihin nito? If ikaw at ako ay kasama natin ng Panginoon, makinig, kaya tayo dalhin ng Panginoon sa kakaibang dimension. Makinig, kunin niyo po ito. Kaya nga minsan, Pastora Jamelin, ihanda mo yung sarili mo sapagkat may mga tao, may mga pastor, hindi ka nila maunawaan sapagkat yung dimension mo ay iba sa dimension nila. Na-misinterpret. Pero di ko sinabi mali sila, makinig, kaya lang hindi nila pa maabot yung naunawaan mo ngayon. Nakuha niyo po ba ako maigi? Makinig, sa lahat ng mga disciple, itong tatlo muna ang kanyang pinagrevealan kung sino siya. At meron pong revelation dito. Tingnan po, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto ninyo, magtayo kami ng tatlong tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Next verse 5, ang sabi, now, tingnan niyo po ha, ano nangyari? 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, makinig, ang Ama, makinig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Anong sabi niya sa isang salin? Listen to Him. Sa isang salin, makinig, obey Him. Dito po, pakinggan ninyo siya. Makinig, the moment you listen, ang katumbas doon, ang sabi ng Ama, obey Him. Sundin niyo siya. Amen? Tingnan niyo anong ginawa. Verse 6, verse 7. Come on, Pastor. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Doon nila na siguro, makinig, Jesus is God. Jesus is the Son of God. Amen po ba? Saan dimension yun, Pastor? Makinig, sa dimension of prayer. Oh, purihin ang Panginoon. Sa dimension of prayer. Ngunit tilapitan sila ni Jesus sa tinawakan, tumayo kayo, huwag kayong, anong sabi? Huwag kayong matakot. Isa pa nga pong palakpak mula sa, para sa Panginoon po. Palakpak para sa Panginoon. Now, listen. Being matured. Kunin niyo po ito. Being matured in prayer, Pastor Juban. Being matured in prayer is not done in the natural realm. It is done in the spiritual realm or in the supernatural realm. Jesus Himself who went to the wilderness and mountain to pay the price, to meet with the Father
and listen to Him. Hindi ako magsasawang magpaalala sa iyo, Jolan, Pastor Juban, mga kapatid, mga TGC family, leaders, hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo. Real prayer is listening to God. Did you know, alam nyo ba na ang Lord ay talkative God? Alam nyo ba yon na ang Lord ay madaldal? Jolan, alam mo ba na ang Lord ay madaldal? Hanggang ngayon nagsasalita siya? When you read the book of Exodus, Pastor Juban, when you read the book of Exodus, you read the context of, katakot-takot ng book of Exodus, yung 5 books of Moses, 5 books of Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, tignan nyo kung gaano kaldaldal ang Panginoon. Doon sa, makinig, hindi pa doon sa book of Exodus, doon pa sa time ni Noah, Jolan, makinig, sa time ni Noah, ang Lord ay nagsasalita, Noah, itong gagawin mo sa aking sukat ng barko. That's why, makinig, every time ang Lord ay nagsasalita, ang katumbas pala niya ay prayer. At makinig, every time ang Lord ay kinakausap ka, ang katumbas niya ay prayer. Every time ang Lord ay nagsasalita, katumbas niya ay Lawson principle. That's why gusto ko kayo encourage with the love of the Lord. Being matured in prayer is not done in the natural realm. It is done in the spiritual or supernatural realm. Jesus himself went into the wilderness and mountain to pay the price, to meet with the Father and listen to Him. Sabi mo, listen to Him. Amen po ba? To be matured in prayer, you must pay the price. Pakinggan niyo kung may you must pay the price. Tingin kayo kay Pastor, tingin. At sa prayer, God, sa prayer nyo, be sensitive. Kanina po, nakikinig lang ako, gaganyan lang ako, gusto ko ipakita. Nagaganyan lang ako kanina, mamaya naiyak na ako. Ito, ganito tingnan nyo, ganito yung tsara ko kanina, doon lang sa sopa. Mamaya naiyak na ako, nagpipray ako, tapos napag-pray ko na halos lahat kayo, lahat ng church. Ang sarap sa pakiramdam. And I said, Lord, I'm willing to listen. To be matured in prayer, you must pay the price. You want fresh now proceeding word, pay the price. Luke chapter 5, Pastor Juban, inulit-ulit, 5:16, ano sabi? Ngunit si Jesus naman, ano sabi? Ngunit si Jesus naman, ano sabi dyan? Ay pumunta sa mga ilang na lugar, Irish, upang manalangin. Upang what? Manalangin. So, makinig. To be matured in prayer, you must pay the price. And Luke 5 verse 16. Now, ano pang sinabi dito sa context na ito? Now, let's go to by points. Being matured in prayer. Ano sabi? Being matured in prayer and fasting. Makinig, ito ang mga benepisyo, Pastor Juban. Kunin nyo ito, Pastor Jamalin, hanggat maaari, screenshot nyo. Yan po ay direct kong nakuha habang ako ay nag-meditate. You will receive the current word of God. You will receive being matured in prayer. Anong sign na ikaw ay nagmamatured sa prayer and fasting? You will receive now the current word of God. Yung clear instruction na galing sa Panginoon. Pangalawa, you will receive a clear understanding. Clear knowledge, clear understanding and wisdom. Pangtatlo, you will receive a realignment, direction, Pastor Juman, and positioning you, Jolan, in the fresh new dimension. Amen? Kaya pag hindi ka nila maintindihan, pag hindi ka nila maabot sa iyong pagtuturo, makinig. Pagka yung mga ganitong way na pagtuturo, wag mong iyayabang sarili mo at wag mo naman titingnan silang maliit. At pag hindi ka nila naunawaan, wag kang magagalit sa kanila. Why? Because hindi ka nila pa abot. Being matured in prayer, you will see how God is holy. And being matured in prayer, you will see how mess you are, kung gaano tayo kaliit. Alam mo, naalala ko itong matagal ko nang tinuro. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay nagmamatured? Ikaw ay lumalalim kay Lord. Ikaw ay nagdi-deep rooted kay Lord. Ikaw ay palalim ng palalim sa Panginoon. Paano mo malalaman na ikaw ay lumalago at palalim ka ng palalim kay Lord? Makinig. Nakikita mo kung gaano ka makinig ka mess. Kung gaano ka makinig ka makasalanan. At kung gaano ang Lord kabanal. Ganyan po ang katibayan, ang katumbas
na ikaw ay nagmamature. Makikita mo kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano ka kaliit. Magbibigay ako sample. Isaiah chapter 6. Nabasa niyo yon? Sabi niya, Holy, holy, God the God Almighty. Sabi niya, sino ako na napakarumi ko? Propeta na po yun. Amen po ba? In the book of Isaiah. At doon binanggit yung mga angel. And also, the moment ikaw ay nagmamature, nag-grow in prayer and fasting, you see how God is holy and you see how messed you are. At kung gaano mo kakailangan ng gabay na galing kay Lord. So being matured in prayer, makinig kayo maigi, TGC family, pastoral staff, elders ng TGC family, pakinggan nyo ako, pakinggan nyo. God's correction isn't rejection. Pastor Juban, God's correction isn't rejection. Why? In being matured in prayer, the Lord it is an invitation to grow, matured, and become who He's calling us to be. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakuha niyo po ba ako? Amen po ba? Now, God's correction, sa prayer, doon mo lang makikita na kinokorek ka ng Lord. Amen? Every time God is speaking, makinig. Kanina binanggit ko na ito pero hayaan nyo po ulitin ko again. Every time God is speaking, it is already considered prayer and laws and principle. Tingin kayo kay Pastor, tingin kayo sa akin. Makinig. Laws and principle, Pastor Jenemelin, you cannot debate it. Laws and principle, you cannot debate it. The moment ang Lord ay nagsalita, you cannot debate God. Kaya nga every time ang Lord ay nagsalita, ang katumbas nun prayer. And prayer is a gift of God. Prayer is a gift of God. Amen? Alam niyo po ba yung ginagawa niyo ngayon, yung kauhawan niyo one day? Jolan, pakinggan mo ako ito, bunso. Yung sinabi ko sa iyo, makinig. Yung narinig mo lagi, makinig, one day. Makinig, ikaw naman ang magtuturo ng kagayang ganito. Ikaw naman ang ngayon parang katawanan mo, parang imposible, Pastor. But makinig, the Lord is a rewarder. Nagre-reward po siya kasi alam ng Lord, Jolan, yung kauhawan mo. Yung kauhawan mo sa salita ng Diyos. Bagamat may pinagdadaanan ka, bagamat mabigat ang yung pinagdadaanan, hindi mo nakakalimutan, makinig, ang mentoring na ito. Amen po ba? Masaya ako pagka kayong lahat ay magtatagumpay sa ministry. Amen? Pag maging mga pastor at pastora kayo sa inarap. Because nagkaroon ako ng ambang sa buhay nyo. Amen po ba? Naalala ko noon, Jola, nung sinasabi sa akin noong pastor ng India, sabi niya, one day you will become a great evangelist and pastor. Sabi ko, paano ako maging great evangelist and pastor? Itong ginagawa ko, wala naman sa hulog. Mainitin ang ulo ko, etc., etc. Pero here I am raw. Nagsishare ako sa inyo. Amen po ba? So every time God is speaking, Rika, Makoy, every time God is speaking, is already considered prayer and laws and principle. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo again, tingin ulit. Pag sa madaling araw, tingin, ginising kayo ng Lord o kaya nagising ka at hindi ka na makatulog, please, huwag mo nang pilitin matulog. Ibig sabihin, gusto ng Lord na makausap kanya. Wow, hello Lagman, talaga naman. Ayan si Brother Lagman, si Charlo. Purihin ang Panginoon. So, you will, sabi makinig, every time God is speaking. And makinig, kung gusto natin ng more of Him, more of His presence, mag-mature tayo sa presensya ng Panginoon. Walang kausap. Amen po ba? Okay, tingnan natin. Romans 15 verse 4. Anong sabi? Romans 15 verse 4. Ano sabi? For whatever things were written, Jolan, before were written for our learning, that we are through the patient and comfort of the scripture might have hope. Ibig sabihin para sa atin. Amen? Anong sabi? The greatest, kaya nga ito po ang aking favorite quotation pagka sa mentoring. The greatest act of leadership is mentoring. No matter how much you have learned, achieve, accumulate, or accomplish, if it is die with you, then you are generational
failure. At ayaw ko pong mangyari yan. That's why, balikan ulit natin itong Mateo chapter 28. Tingin, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey the Jesus pattern ministry. Everything I have commanded you, and surely I am with you to the very end of the age. Every time ginagawa mo, Jolan, Lagman, ang Jesus pattern ministry, pakinggan niyo kung maigi. Makinig. Ang sabi ng Lord, I am with you always to the very end of the age. Why, Jolan? Because the devil, pakinggan niyo kung maigi, the devil, ano sabi dyan? The devil success is dependent upon our ignorance. When you understand how to stir up the spiritual gifts, listen, makinig, dugtong ko dyan. Makinig, all spiritual gifts, makinig, will be open or unlocked. Makinig, or lalabas, start in prayer. Especially pag nagpipray ka na sa language of angel or speaking in tongues. When you understand how to stir up these spiritual gifts in your life, you will have power and authority over the enemy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Now, ano po ang enemy nito? Pride is not just about being arrogant. It's all about being unteachable. Yung hindi nagpapaturo, yung hindi natanggap ng turo. The greatest enemy ng mga believer, Jolan, is not Satan. The greatest enemy ng believer, Jolan, PUI, pride, unbelief, ignorance. It's the PUI. Nakikinig po ba kayo maigi? So, being teachable. Picturean nyo mabilis. Being teachable. Makinig, being teachable. Start in being matured in prayer and fasting. Wala akong kausap. Makinig, tutupander po yan. Kaya nga, ang topic po natin ito, nakaangkla pa rin sa pagiging accurate covenant with God. Kasi pag ikaw ay nag-mature sa prayer and fasting, you are accurate covenant to God, kay Lord. Amen po ba? Now, tingnan niyo po yung mga text. Listen and obey the Father's voice. Listen and obey the Father's voice. How you listen in prayer and fasting? How you listen? Nakikinig po ba kayo maigi? How you listen in prayer and fasting? Makinig. Pastor, ibig sabihin hindi na magbabasa. Buti naisip niyo, buti nasabi ko. No? Makinig. Alam niyo ba ang pagbabasa ay tumbas pa lang yan ay prayer? Every time you read the scripture, the word of God, you are talking. God is talking to you. Nakikinig po ba kayo, Megi? Every time you read the scripture, God is talking to you. So listen and obey to the Father's voice. Psalms 81 verse 11 to 13. Pangalawa, Jesus said, learn from me. How you learn from me? There's always a scripture. Matthew 11 verse 29. Pangatlo, Holy Spirit will teach us all things. The Holy Spirit will teach us all things. How do we know? Habang tayo nagbabasa ng Bible. Amen po ba? So every time you read the Bible, you are praying, number one, and you are listening. Wala akong kausap. And the more you are praying, and the more you are keep listening, the more you understand. And the more you obey. Clarity is power. Nakikinig po ba kayo, Maggie? Tingnan nyo po ha. Ang teaching po natin ng being matured in prayer, hindi po ito kagaya ng mga prayer na napapakinggan natin na basta mag-pray ka lang. Meron nung itong kalaliman ng dimension sapagkat every time you read the scripture, glory be to God, tapos ko na po, Pastor Jamalin, yung pinapabasa ko sa inyo, tapos ko na. Mula sa Jonas hanggang Hagay, tapos ko na siya. Kaya nga, itutuloy ko na. Babasahin ko na yung Zacarias hanggang pababa. And then, back na naman ako ng Genesis. Kanina, napapayak ako
habang binabasa ko yung Haggai chapter 2. The Haggai chapter 1 and chapter 2. Haggai chapter 1 pa lang, napapaiyak na ako. Ang sabi ng Lord doon sa Haggai chapter 1, kaya sabi ko, the Lord is talking to you through prayer while you are reading the Word of God, while you're meditating. The Lord is talking to me personal kanina. Ang sabi ng Lord sa Haggai chapter 1, kanina sa akin tanghali, ang sabi niya sa akin, bakit kayo abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay? Sabi niya, mabuti pa pumunta kayo ng bundok at kumuha kayo ng kahoy pagpagawa niyo ako. The Lord is talking. Amen. So, isang sign na ikaw ay prophet, mayroon kang anointing prophet is you are clear na napapakinggan mo ang Lord while you are reading the Word of God, because the Word of God is God. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why huwag kayong magsawang basahin ng paulit-ulit yung Biblia sapagkat doon ang Lord nangungusap sa iyo. At habang binabasa nyo ito, Pastor Joban, Pastor Jamalin, ang Bible, keep reading, keep reading, keep reading, keep reading. Ang katumbas ng you are keep meditating, listening, makinig, and the more na napapakinggan mo, Lord, the more ka natatransform, the more na nalilinis ang iyong pag-iisip, the more kang nakakasunod kay Lord. Because why? Because ang buhay mo is through prayer. Noon, nakakala ko pa mag-pray, parang mag-pray lang, and now I fully understand. When Jesus prayed scripture. Nagpipray po siya scripture. When Jesus encouraged with scripture. Ganun po siya mag-encourage. Kaya nga, yung kinote, example ko na lang again. Sige, tingnan nyo ha. Yung Matthew chapter 4, verse 4. Makinig, is already written in Deuteronomy chapter 6, verse 5. Hindi ako nagkakamali. Yung man shall not live by bread alone. It's already written. Kino-quote lamang ni Jesus. Amen? In Luke chapter 4, verse 18 to 19, it's already been quoted in Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Narinig niyo po ba ako? So every time we pray, Pastor Juban, makinig, we receive a clear knowledge, understanding, and wisdom comes from the God, Holy Spirit, the Lord. Amen po ba? At nag-iiba ka talaga. Kaya nga, kaya nga ang tawag na, kaya masasabi na, parang extreme kayo. No, it's not extreme. Because nasa dimension, bawat dimension is a play dimension, hindi magkakaiba. Hindi magkakapareho, pero makinig, is a one spirit. Amen po. Palakpan po natin ng Lord. So, tingnan natin. True holiness is obedience in, makinig, true holiness, yung totoong kabanalan. Yung totoong kabanalan, true holiness is obedience in secret place and love in public. Parang wala yata yung Irish ha. True holiness in secret place and love in public. God is shaping us for consistency in discipleship and not performance. So the word secret place is you are in the influence in prayer and fasting. Nakababad ka doon. Nakikinig po ba kayo maigi? So true holiness is obedience in secret place and love in public. God is shaping us for consistency in discipleship and not performance. Vision, sabi mo vision. Vision will get you inspired. But discipline, Pastor Joban, discipline in prayer and fasting will get you to your destination. Tandaan mo yung kapatid. Tandaan nyo ito. Discipline in prayer and fasting will get you to your destination. Kaya nga, a anointed church is a prayerful church. Ang anointed church is a prayerful church. A anointed pastor is a prayerful pastor. Huwag na tayong magbubuluhan. Huwag tayong magbubuluhan pag ganyan. Kaya yan anointed kasi prayerful yan. Amen po ba? Prayerful yan. Kaya sensitive yan kasi prayerful yan. Kaya lahat ng gifts, the gifts of the Spirit, siyam yun. Makinig, ang nag-o-open sa kanya, makinig, through prayer and fasting. You want to see your purpose? Go back to the original Jesus pattern ministry. Amen. Nariyan po ba kayo maigi? Leviticus 6, magbigay ako ng pattern sa lumang tipan. Tingnan natin. The fire on the altar must be kept. Pastor Jamelin. It must not go out. The priest shall add
wood. Sino mga priest, mga pastor? Tingin. Tayo. Wood every morning, and continual fire shall burn out on the altar. It must never what thou? It must never go out. Hindi daw, this will never go out. Ibig sabihin, naroon lang. Ano ang ibig sabihin nito? What does mean in spiritually? Ano ang ibig sabihin sa pagiging spiritual? The fire represent God. Tandaan nyo lagi, the Lord ay symbolizing fire. Okay? The fire represent God. God's presence, God's passion, and approval. God, ano to? Lit it first. In Leviticus 9:24, tingnan nyo po. Basahin natin Leviticus 9:24. Ayun na. But, balikan mo doon. But the priest was responsible to maintain it. Amen. So in the ministry, mga pastor, mga leaders, or in the ministry, ano ibig sabihin nito? Tingin. God giving the calling. God releases the fire. Makinig, makinig. But the priest must keep it burning. How? How? Makinig. How? Makinig. How? Ito na po. This tell us something sovereign. Fire doesn't go suddenly, it dies slowly through neglect. Makinig. Neglected. Fire goes out when prayer dries up. Holiness and compromise and obedience become optional. Next slide, please. Bilisan natin. Ano sabi? Go Irish. So how, makinig. Okay. This tell us something. Sorry. Next slide. Next slide. Okay. How priests keep the fire burning today? Ano daw yun? Ang katumbas ng daily wood, Jolan. Daily wood. Makinig, yung panggatong. Ano nito? Prayer, word, and obedience. Not just Sunday only. Hindi ka pang Sunday only. Yung fire na pinanggagatong mo, makinig. Ano, yung daily wood is katumbas ng prayer, word, at pagsunod. Not Sunday only faith. Remove ashes. Deal with yesterday victories and failure. Don't count the guard the altar. Don't allow strange fire in Leviticus chapter 10. Meron talagang yung strange fire. At saka yung mga strange fire yung pinapatay, namamatay. Wala akong kausap. Amen po ba? So that's why, tingnan nyo po, ang pinala ni Paul, ha? That's why Paul told to Timothy, Pastora Jemeline, ang ganda eh. Sabi niya, fan into the flame that the gift of God. Sabi niya, yung sa isang salin, is stir up the gifts. Yan po isang salin, is stir up the gifts. Yung fire, fan the flame into the gift of God. Ano pang sabi dyan? Ano pang sabi? Ano pang sabi? Next, notice this. God doesn't keep fanning. It is the steward job. Ikaw at ako po ang mayroong dapat magtrabaho niyan. Amen po ba? Now, next verse? Ano sabi? Even when the walls are around, even the wheat grows, the fire must still burn. People may disappoint you, but never let disappointment quench the altar fire. Huwag mong pabayaan yung fire. Ano ibig sabihin ng quotation na ito? Kahit anuman mangyari, kahit anuman pang nangyari, huwag mong pababayaan ang prayer mo. A dry altar produce weak ministry. A dry altar produce weak ministry. A burning altar produce light, warmth, and power. The priest's first duty is not the crowd. Sabi ko, the priest, bilang mga pastor, ang una naming duty, mga pastor, mga leader, is not the crowd. Ano daw? Sino daw aming unang duty? Basahin nyo nga sa duty, hindi ko makita dito. Ano? But keep the fire alive. The priest's first duty is not the crowds, miracles, or the approval, but keep the fire alive. Why? Tingin. Kaya nga, pag ang mga leader, ang mga pastor, ang mga tumatayo, makinig, hindi okay ang prayer. Makinig, there's something wrong. At entry point ka talaga na ikaw ay pagpipesta ng kaaway pag pinabayaan mo. Sapagkat yung apoy na yan, tingin kay pastor, yung apoy, walang makalapit sa apoy. Lahat ng lalapit sa apoy, masusunog, mamamatay. Because, makinig, kaya pag ikaw at ako ay apoy na apoy, on fire na on fire, walang demonyo na pwedeng lumapit sa iyo.
Amen? That's why the priest's first duty is not the crowd's miracle or the approval, but keep burning the fire. Now, how to grow your prayer life? Paano mag-grow ang ating prayer life? Number 1, order your life to make space for God. Put it into order. Nung kami umati ni Pastor Jamalin, si Pastor Ador, ang sabi niya, may mga tao disorder at meron mga tao anti-order at meron mga tao ay, kung turuan niyo ako Micah, out of order. So pag tayo ay nagpipray, we put our spirit, soul, and body in order. Because my God is in order. Oh, hallelujah. Tingnan niyo po ha. Papatunayan ko sa inyo. Pag hindi okay ang prayer mo, makinig, hindi okay ang araw mo. Nag-agree ba kayo? Pag hindi ka nakapag-pray, hindi okay. Tingnan nyo kung the word order muna. Tingnan nyo, kahit, makinig, yung mga bituin na malalaki, hindi sila nagbabanggaan. Yung planeta hindi nagbabanggaan because God put it into the order. Makinig, ang isda, ang buhay niya ay nasa tubig. Tama? Orderly. Makinig, ang puno, ang buhay niya ay nasa lupa. Tama? Ang tao, makinig, ikaw at ako bilang manampalataya, ang buhay mo ay ang presensya ng Panginoon. Makinig, a driving prayer life begins with intentional living, proper rest, wise use of time, and discipline habit creates room to seek God wholeheartedly. In Psalms chapter 4 verse 8, napaganda po yan. In Mateo, in Psalms chapter 4, in peace I will lie down and sleep for you alone. Lord, make me dwell in safety. Makinig, being matured in prayer, you are in the safe place. Kaya nga ang Lord ang sabi Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Number 2, how to grow your prayer life. Be consistent rather than impressive. Maging consistent ka. God values faithfulness over length or eloquence. Simple, regular prayer builds intimacy and spiritual strength over time. Luke 18 verse 1. Ano sabi? Then Jesus told his disciple a parable to show them that they should pray and not give up. Don't give up sa prayer. Amen po ba? Ito po accurately. Then Jesus told his disciple a parable to show how them that they should always pray and not give up. In Matthew, in Thessalonians chapter 5, pray continually, especially tayo ng mga nasa ministry, pray continually. Pangatlong points, how to grow your prayer life or being matured in prayer fasting. Pray through God's word. Scripture fuels prayer. Wow. So every time you pray with God's word, yung scripture, ito ay anong fuels ito? Parang gasolina, parang tama ba? Fuels prayer. Don't rush reading. Plan, seek, understanding, revelation, and nourishment that shape how you pray. Joshua 1 verse 8. Kumusta again ang mga devotion natin? Kanina sabi ko, every time you mayroon kang devotion, the Lord is talking to you. So the Lord is praying. Nagipag-usap sa iyo. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful. So every time nagaling ka lagi sa meditation, alam niyo ba yung meditation is part ng prayer? Agree ba kayo? So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and what daw? Successful. That's it clear. You want to be successful? Being matured in prayer and fasting. Amen? Then you will be prosperous and successful. Yan pong definition ng biblical principle. In Hebrews chapter 4 verse 12, tingnan niyo po, for the word of God is alive. Kaya nga, every time you read the word of God, you are praying. So, for the word of God is alive. Kaya nga mga pastor, pastora, kaya huwag kayong magtaka pag may mga leaders tayo, pag may mga worship team tayo, walang kabuhay-buhay. Pansinin mo,
wala siyang makinig, pinapakinggan. Why? Kasi wala siyang binasa na salita ng Diyos. Walang pangungusap sa kanyang Panginoon. For the word of God is alive and active and sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit and joint and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. So every time you meditate, Pastora, you study, glory be to God sa buhay ng inyong Pastora, Pastora Jamaline, glory to God sa buhay niya. Day and night po yan nagsisend sa akin personal ng kanyang devotion. Pakinig, English pa. Makinig, ang haba. Uy, grabe. Makinig, daig ako dito sa paggawa ng devotion. Ang haba ba? Grabe pagkahaba. Ba't ko po ito sinishare sa inyo? Makinig. The more na pahaba ng pahaba yan, ibig sabihin palalim ka ng palalim kay Lord. Makinig. Hallelujah. Pag paikli ng paikli yan, yari tayo dyan. Nakikinig po ba kayo maigi? Kaya pa? Kaya pa ba? Pang-apat, remove distraction and be intentional. So being matured in prayer and fasting, be intentional. I-intentional po talaga. Amen? Mag-intentional po talaga po tayo. Nawa, Jesus, tignan niyo po kano ka-intentional si Jesus, Pastor Jamaline? Jesus often withdrew to the quiet place to pray, minimize its noise, change the location if needed, and give God your undivided attention. Kaya nga, through prayer and fasting, makinig, you give God your full attention. And you are intentional. Parang sinasabi mo, Lord, here I am. Speak to your servant. Mark 1 verse 35. Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. He say, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation and I will be exalted in the heaven. Amen. Panglima, depend prayer through worship, fasting, and reflection. Ano sinasabi dyan? Habakkuk chapter 2 verse 2. Okay, sorry. Prayer, doon muna. Prayer grow richer. Grow richer when combined with worship. Fasting and written reflection. This practice align your heart with God's will and sharpen spiritual sensitivity. Nagiging sensitibo ka ngayon. Anong sinabi sa Habakkuk chapter 2 verse 2? Ano sabi? Then the Lord replied. This is my favorite manginig sa vision and mission. Write down the revelation NIV version and make it plain on the tablet so that the herald may run it with it. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? O, Tagalogin natin. Ito ang tugon ni Yahweh. Mga pastor, isulat mo ng malinaw sa tapyas ng bato. Sa atin, isulat mo ng malinaw sa iyong yellow pad, sa iyong tablet, sa iyong papel. Ang mga pangitang ipapahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at may pabatid. Ito, purihin ang Panginoon. In Matthew chapter 6, verse 16 to 18, tingnan niyo po, kapag kayo, makinig, Matthew 16, Tagalog na lang. Tagalog, Matthew 6, verse, kapag kayo'y nag-aayuno, tingin, huwag kayong magmukhang malungkot. Makinig. Ang iba kasi nahihilo naman, pastor, naliliyo na ako. Hindi sila huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapangkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng tao na sila nag-ayuno. I encourage you with the love of the Lord. Lahat ng nagpapasting dapat maganda. Dapat pogi. Dapat hindi halata na ikinagpapasting. Sabi dito, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng tao na sila nag-ayuno. Tandaan ninyo, yung mga ganun daw tao, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Alam mo kung bakit? Masyadong halata. 17:18. Ano sabi? Sa halip, kapag nag-ayuno ka, Jolan, nagpapasting kayo, maghilamos ka. Okay, maligo ka. Lagyan mo ng baby oil. Lagyan mo nakalagay, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Nakalagay ba? Upang wag mapansin ng tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong tingin, kung ninyo itong sasabihin ko, ang inyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim. Pastora Jamaline, ito po, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Tingin kay pastor, tingin kay lahat. Ibig sabihin, through prayer and fasting, may gantimpala. Nakalagay ba sa context? Nakalagay sa context. Ito po, may praise report po kami.
Ito, alam mo ba habang kami ay ginagawa po namin ang prayer and fasting bukod sa mga praise and report na napapakinggan ko kay Pastor Jamalin, dito po sa amin sa TGC, ito po ang praise report namin. Hindi na po ako ngayon yung nagsasabi na ito po yung ministry. Yung isang araw lang kausap yung may-ari ng company ng Power M, parang Meralco, parang Surseco sa Surigao. At ang gusto niya mangyari, makinig, ito ay reward, ito ay ministry, bukas na ministry sa amin. Ang gusto niya mangyari, magkaroon kami ng, makinig, team building, magkaroon kami ng counseling sa kanyang mga tao. Nakita niyo po ba yun? Iyan po ay breakthrough, open, nagbubukas ang Lord ng alam mo kung bakit, sapagkat through prayer and fasting pinamamature niya yung bawat leader. At habang ikaw ay nagmamature, ang Lord naman ay inihanda niya sa iyo ngayon, or kaya inihanda ka niya ngayon at pagkakatiwalaan ka niya sa isang ministry na hindi mo akalain. So magkakaroon po kami ng ganoong dating yung araw, pag-usapan nga namin, at nakita ko po na pag ikaw ay handa na, makinig, ma-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon. Ministry na po ang lalapit sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi kaya mo. Amen po ba? Amen po ba? Church, gusto ko kayo encourage. Pastak tayo. Okay, yan na muna. Yan na muna, Irish. Lahat ng spiritual weakness, Jolan, Lagman, lahat ng spiritual weakness, kakambal ng prayerlessness. There is no spiritual growth without intimacy with the Lord. Okay, lagay mo nga ako dito, Irish. Okay, lagay mo ako dito. Glory be to God. Purihin ang Panginoon. Prayer is a legal alignment, not emotional begging. Heaven respond to agreement, not desperation. Amen? Sa isang salin po, tinuro ko nung linggo, prayer is a legal appeal. It's a legal appeal. Nag-appeal ka, Lord, you said upon your word, hindi ka nagmamakaawa. Because yung nagmamakaawa ay hindi mga anak. Kapag anak ka, pag humingi ka sa magulang mo, hindi ka nagmamakaawa. Sasabihin mo lang na, Pastora Jamalin, Mama Jamalin, pahingi ako. Ganun sasabi mo, right? Ganun din kayo, Lord, pahingi ako. Prayer is a legal alignment, not emotional begging. Hindi ka nagmamakaawa. Heaven respond to agreement, not desperation. Meron pa, Irish? When you seek God, first, you are born into the word of addition. God's addition are higher than the highest human ambition. Puri ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Next slide. Meron pa? Judas. Pakinggan nyo ito, maigi. Matindi ito. Pakinggan nyo, maigi. Judas, Pastora Jamalin. Judas did ministry. Makinig. In the presence of Christ. But never surrendered to the Lordship of Christ. Magkaiba po yan. Amen po ba? But never surrendered to the Lordship of Christ. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Next slide please. Ano sabi? Okay, 2 Chronicles 7, 13 hanggang 15. When I shut up the heavens, Tagalog, meron Tagalog? Okay, Tagalog. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang sa nagtain na lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Tingnan niyo po Ngunit, sabi mo ngunit. Kung ang bayang ito, ngunit kung ikaw at ako, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan. Ano sabi? Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at muli kong pasasaganahin ng kanilang lupain. Babantayan ko sila at kikinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Sa isang original salin, if my people shall humble themselves. Ano nyo ba yung word na humble? Sa isang salin, my people are mag-humble. Ang katumbas ng humble is pass. The word humble dyan is pass. The word humble, if my people were called by my name, will pass themselves and pray. Yan po katumbas dyan. Ilagay mo nga cross parenthesis, will pass themselves, will humble or pass themselves and pray and seek my face. Because every time na ikaw ay nagpapas, Pastor Jamalin, you humble yourself. Amen po ba? Sabi ko, you humble yourself. Next, points by points. Ilatag mo na lahat, Irish. Ano sabi dyan?
Prayer, Pastor Jabalin, makes you humble. Prayer makes you teachable. Prayer, makinig, prayer makes you a real disciple. Real disciple pray and fast. Prayer makes us matured like Jesus. How? Like Jesus, makinig, matured. Next, prayer is the highest ministry above ministry. Kung maglalagay ako ng ministry, binanggit ko nakaraan, ang prayer ay hindi ministry, pero pagka pinaka-highest ng ministry is ministry, makinig, ng panalangin. Why? Tingin kayo sa akin. Bakit kaya, Pastor, sabi mo prayer is the highest ministry? Di ba kayo nagtanong, Jolan Langman? Why the prayer is the highest ministry? Di ba kayo nagtanong, Pastor Jamalin? Because why is the prayer is the highest ministry? Because, makinig, through prayer, ang kausap mo ay Diyos. Nakikinig? That's why prayer is the highest ministry, Lagman. Nothing less, nothing more. Daig ng mapanalanginin. Makinig, yung nagigitara. Nakikinig po ba kayo maigi? Next, ano sabi dyan? Prayer is the highest. Prayer is the key to access the power. Prayer is welcoming God in our midst. Prayer is listening to God, and prayer is like a blank paper you allow God to write on it. That's the being matured in prayer and fasting. Lastly, tingin Pastor, tingin. Kaya sa lahat ng mayroong hinanakit, sama ng loob, pakinggan niyo kung maigi. Tingin, nagtampo. The moment, Jolan, nag-matured ka sa prayer, tingin, ito'y bigay sa akin ni Lord, matagal na. Pag bigay kasi ni Lord, di mo talaga makalimutan. Pag ikaw ay nag-matured sa prayer and fasting, makinig, itong makikita mo, pinapalitan ng Diyos ang galit ng pag-ibig. Kapag ikaw ay tunay na matured siya. Tingin kay Pastor, ang real na matured sa prayer, tingin kay Pastor, pinagbubuntis mo, ipinapanganak mo, makinig, yung kapahayagan na hindi nila, makinig, na hindi mo narinig, pinagbubuntis mo. Hallelujah. Amen? Yung now word, past proceeding word. Kaya nga pag ang pastor ay wala ng bago, masakit ito, makikiraan mga pastor ha. Makinig, awakan yung mga puso nyo. Ipa mga pastor ay walang bago, tingin, masakit ito. Ang tamaan, salamat. Makinig, di ka nag-pray. Hindi okay ang iyong devotion. Sa akin naman galing. Ipang message ay paulit-ulit na lang. Naku po, talaga naman. Hallelujah. Kahit mga anak mo yan sa church, ipaulit-ulit na lang ang message. Makinig kayo maigi, mga pastoral staff, pag paulit-ulit na lang ang message, sasabihin nyo, naku, parang walang bago ah. Pag puro na lang adobo, 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 tuyo, tuyo, bulat, 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 ay hindi pwede yan. Diba? Dapat mayroong mga isda bato, lapu-lapu, diba? Danggit. Yung mga, nakita nyo, narinig nyo po ba ako? That's why, makinig, through prayer, makinig, prayer, pinagbubuntis mo. Yung mga fresh now, fresh proceeding word, pinagbubuntis mo. At sa araw na kailangan mo, ipapanganak mo na lang lahat yun. Ano, umabot na sa 9 months, i-array mo na lang lahat. Kaya nga pag nagsalita ka sa unahan, ang tao ngayon ay hindi na patayo-tayo. Paano mo malalaman na ikaw ay nag-matured sa prayer? Pag nag-speak ka, yung mga tao ngayon hindi na patayo-tayo. Ang mga tao ngayon nakatingin sa iyo at hinihintay kayo sasabihin mo, alam mo kung bakit? Galing ka sa prayer. Yung mga tao naghihintay, ano kayo sasabihin ni Pastor Jumalin? Ano kayo sasabihin ni Pastor Juman? Because puspos ka, may kalam ka na wala sila. Pagbigay ang sample. In Matthew chapter 7 verse 28 to 29, ang sabi nila, makinig, kakaiba ka magturo sapagkat nagtuturo ka na may kapangyarihan. Ano ang sikreto ni Jesus? Hindi siya nagmi-ministry, Pastor Jubad, na hindi galing sa kapuspusan ng panalangin. Makinig, bilang mentor nyo, hindi ko kayang magsalita ng ganito pag hindi ako nagpe-pray. Hindi ko kayang magsalita. Makinig, mula pa kahapon, sunod-sunod. Magbigay na ako sa inyo example. Thursday ng morning, Friday ngayon, Thursday ng morning, nasa jail ministry. Alas 3 ng hapon, nasa Power M ako. Pagkadating ng gabi, 6:30 ng gabi, nasa church ako with intimacy of the Holy Spirit. Bakit hindi ka naubusan ng message? Tanong, bakit hindi ka naubusan ng message? Because, makinig,
nilalagay ko bilang pastor nyo, nilalagay ko yung sarili ko talaga. Pag mamaya pag-uwi nito, glory be to God, ha? Pinapapurihan ko, Lord. Pag-uwi ko ngayon, babiyahe pa kami pa uwi. Mula dito papunta sa bahay, babiyahe pa kayo pa uwi. Makinig, hindi ako matutulong kagad. Magbabasa pa ako niyan. Magbababad pa magbabasa. At maagang tulog ko ngayon, mga 12. Bisa umabot pa ako ng why? Bakit? Because, makinig, malaki yung pananagutan ko kay Pastor Joban, kay Jolan, kay Pastor Jamelin. Sapagkat tingin, ayaw kong masayang yung pinag-attend nyo. Gusto ko every time sa biyaya ng Lord, kapag kayo'y nakikinig, every Friday, may nakukuha kayong bago, napapalakas kayo, nakokorek kayo, na-empower kayo, sapagkat sa pagpunta nyo sa inyong mga life group, Bible study, kayo naman ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya huwag magagalit yung mga pastor. Kaya yung mga pastor na paulit-ulit ang kanilang sinasabi, delegates. Ibig sabihin, wala na siyang tinatanggap. Kung sa loob ng 20 years, paulit-ulit na lang kanyang mensahe, makinig, kailangan niyang merong mag-mentor sa kanya. Kailangan merong mag-mentor sa kanya. Walang kausap. Are you there? So, 5 minutes na lang. May tanong ba? Napagpala po bang bawat isa? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya ganyan kayo ka-alive, ganyan kayo ka-radical. Because, makinig. Oh, hallelujah. Makinig. Wow na wow kayo sa kaunang kapahayagan. Amen. May nagtaas ng kamay. Brother Jonathan, si Pastor Jonathan. Pastor Jonathan. Tanong, Pastor Jonathan, go. Pastor, for clarification lang po. Go. Sige. Halimbawa po ba yung about praying kasi? Halimbawa po ba yung ikaw ay may ginagawa something pero ang iyong isip ay nakatuon kay Lord tapos yung parang may sinasabi sa iyo ang Holy Spirit. Ano po ba? Form din po ba siya ng praying? Praying. Prayer? Praying din yun. Amen. Prayer din yun. Habang kinakausap ka, kunya, nagpipintura ka, nagbumotor ka, prayer yun, Pastor Joban. Pastor Joban. Jonathan. Brother Jonathan. Prayer yun. Sige po. Salamat po. Salamat po. Kaya lang, para hindi mo makalimutan, habang nagagawa, dapat may dala ka laging notebook at saka ballpen. Why? Because kung gaano kabilis magsalita, dapat na-take note mo. Kaya ako, may take note talaga ako. Sinusulat ko talaga kagad. Para pagdating sa bahay, hinihingi ko yung kay Lord, ibigay mo nga sa akin, Lord, yung accurate na dito, yung accurate na scripture. Amen? Amen po ba? Okay ba, Brother Jonathan? Okay, sige. May tanong pa ba? May tanong pa ba kayo? Lagman, may tanong ikaw? Brother Lagman? Wala na? Okay, so kung wala na, I hope and I pray na pagpalang bawat isa. Let's go to the break. Okay, di ko na tuloy. Magkamali na naman ako. Okay po, sige po.